question is very simple. Alam ko naman masasagot niya to. My question to you, number 7, is who is the most intelligent? A person who's fighting for her rights or a person who's fighting for his justice? Once again, I will question in Tagalog. Sinong pinakamatalino? Ang taong pinaglalaban ang kanyang rights o ang taong pinaglalaban ang kanyang hustisya? Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa aking kanila. Ang katanong ay binigay sa akin ay, ano ba ang pinakamatalino? Ang may hustisya. Kasi pinaglalaban niya yung tama na kanyang ipinaglalaban. Dahil sa hustisya, humahanap siya ng sagot. Yun yung tama na hinahanap niya. Maraming salamat po. There you have it, ladies and gentlemen. The first queen to answer the question from Barangay La Mesa, Queen 7, Aura Montecastres. Judges, this is candidate number 7. At ang tatanungin mo ay ang candidate number... Use the microphone, please. Candidate number 21. Candidate number 21, Mr. Mikey Benong Manaid from Barangay Lawa. Guys, again, be mindful, 1 minute. This is equivalent to a total of 50%. Aura, take it away. Ang aking katanungan sa iyo, ano ang pinakamahirap na tanong at ano ang pinakamadaling sagot? Ang pinakamahirap na tanong ay bakit kami bakla? At ang pinakamadaling ikasagutan para doon ay dahil kami ay talentado at matataliming tao. Naniniwala po ako na walang sino man sa atin ang nararapat na questionin kung ano man ang katauhan or gender ng isang tao. Pagkus dapat po ay tignan natin sila sa kanilang puso at sa kanilang kabutihang ginagawa sa ating mundo or Congratulations. Judges, that is our candidate number 21. Thank you so much. Miss Mikey, pick a number. This time, sino naman kaya ang tatanungin ng ating candidate number 21? Oh my God, this one is really intense. We're going neck to neck. And I think number 22. Number 22! Mapagong Irish Silva. Take it away, Mikey. Okay. My question to you is, what is something from your past that you thought was really important, but as you grow older, you realize it wasn't that important? In Tagalog. Ano ang isang bagay sa iyong nakaraan na akala mo noon ay sobrang importante, pero habang tumanda ka, na-realize mo na hindi siya ganun din? Thank you for that wonderful question. For me, nung bata ako, ang pinakabagay na importante para sa akin ay magmahal ka lamang ng isang tao. But for now, napagtanto ko habang ako'y lumalaki na hindi lahat ng tao ay kamahal-mahal at hindi lahat ng tao ay karespe-respeto. Pero ito lamang po ang tatandaan natin. We are all human and we are all be respected and be disciplined. Thank you. Congratulations. It's number 22, Irish Silva Mapagong. Pick a number, please. Number 14. Number 14! Number 14 is Leticia J. Reyes from Barangay Mansol. Yes, Leticia is still alive and kicking. Yeah, this is a make it or break it round. My question is, there are 17 sustainable development goals in our country. So if you are going to choose one, what it is and how do you promote this as your reign as Calambas 5 Team?
Sa Tagalog, merong 17 na sektor ng Sustainable Development Goals sa ating bansa. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na pumili ng isa, ano ito at paano mo ito maipopromote bilang as your reign as Calambas 5 BTS? Na sustainable na sektor, ang pipiliin ko na lang po ay ang gender equality dahil kaya naman po din kami nagpapatimpalak ngayon, di ba po, para po patunayan natin na kami po mga LGBT ay equal din po kagaya ng mga babae at mga lalaki, yun lamang po. Leticia Jane Reyes, our queen number 14. Queen number 14. And now you have the right to ask a question from the number that you will pick. Yes. Alam mo, Leticia, hindi ako papaya. Hihirapan ko din to. Babawi tayo. Girl, this is tactic. This is game plan, Leticia. Candidate number 28. Jason Ala. Jason Ala from Barangay Palingon. Congratulations, Jason. It's your turn. Simple lang na. Handa. Handa ka ba na hindi pala rin manalo ngayong gabi? Ang katanungan po para sa akin ay kung handa daw akong matalo sa patimpalak nito. Well, of course, no. Kaya ako nandito para lumaban, ilaban hanggang dulo at hanggang manalo. Yun lamang po at maraming salamat. A very precise answer coming from our candidate number 28. Now you have the right na bumawi ng katanungan. And thank you so much again to Leticia. Diba, kill them with kindness, ika nga. Diba, be easy on the candidates. Now, Jason, you pick 29. 29, Miss Violet, a winner from Barangay. Binalik mo. Ano ba, Jason? Okay, here's your question. Why the manhole called a manhole, not a woman hole? Can you translate it in Filipino, please? Diba, sa kalsada, palagi tayong nakakakita ng butas na kasya ang tao. Bakit tinawag itong manhole at hindi woman hole? Thank you for the question. Tinawag kong manhole at ang manhole at hindi woman hole dahil ang lalaki ay sumisimbolo sa pagiging pasaway. Yun nga po ang ating masasabi. Bakit po naging manhole? Dahil hindi po ganun papasaway ang mga kababaihan sa ating ginagalawan. Always keep in mind, ladies and gentlemen, that manhole will not be a manhole if it is not fitted to its term. Then definitely, if it is the woman hole, hindi na po ito magiging tama sa ating ating pagkakaalam. If we change the term, then we change the dictionary. If we change the dictionary, we change the system, we change the world. Thank you. Congratulations, candidate number 21, Miss Violet. Wala. Now you pick a number. Okay, Miss Violet, the candidate that you will be asking questions That is... was a napakahirap na tanong. Number 3. Candidate number 3. 3 is Kim Ramos Garcia from Barangay Papagong. Galit siya, no? Now it's your turn para bumawi. Ang sungit naman ni number 3. Smile mo. Smile, Nakshi. Masungit na lang kami. Smile number 3. Kim. Get ready, Kim. Ano mas pipiliin mo?
ang lalaking mahal ka pero malibog? O ang lalaking hindi ka mahal pero hindi naman malibog? Ay, mali pala. Sorry. Thank you. Okay. Ano mas pipiliin mo? Ang lalaking mahal ka pero hindi malibog? O mahal ka pero malibog? Ang pipiliin ko ang mahal ako kahit hindi malibog. Love doesn't define na kalibugan lang o sexual ang hinahanap sa isang tao. Love doesn't define kung heart it is. Nasa pagitan to ng dalawang taong nagmamahalan at hindi puro sexual lamang. Yun lamang po at maraming salamat. Wow! Oh, very good answer. Kahit masungit ka, palabad ka, ha? Candidate number 3, it's your turn. Masungit pa din siya! Kaya nga, wag ka mangangagat. Ang katinan pag nangagat yan, masungit na langgam. Okay, let's see who you pick. Kim, sino nga ba? Candidate number 24. 24 is Kaya humanda ka. Sa mga mata niya pa lang, naninisik na. Princess Claire Coloma from Barangay Canlupa. Kagatin mo siya, sabi lang. How do you see Calambas 5 prettiest 5 years from now? Again, how do you see Calambas 5 prettiest 5 years from now? Para sa akin, ang Kalamba 5 prettiest 5 years from now ay isang magandang beauty pageant para sa aming mga LGBTQIA+ community. Bakit? Dahil nakikita ko na lahat ng mga kabataan na nangangarap na makatungtong sa isang gantimpalak na ito ay kanilang may papamalas kung ano ang kanilang mga talento na nais nilang ipakita. Simple lang ang aking gustong sabihin, after 5 years from now, isa na itong isang successful na event na hindi lamang ito, kundi pang-international na makikilala ang ating pangunahing organizer na si J.M. Paris. Kaya naniniwala ako sa mga LGBTQIA+ community dito sa Calamba, Laguna, huwag tayong natakot. Ipakita kung ano ang meron tayo na kaya iambag dito sa ating lipunan. And I thank you! Di ba? Mahusay. Mabuhay ang bakla, Kalamba. Congratulations again, number 24. Pick a number, please. Now let's see who you pick, my dear. Candidate number 26. 26 26! is Queen's Carmen Wow. Coronel from Barangay Canlupa. Canlubang for Canlubang. She's also for Tuksaan ng Kanluba. Okay, this is my question. Bilang isang LGBT community sa isang beauty pageant, paano mo mapapakita ang pagkakaiba-iba ng isang bilang isang LGBT ay bilang isang kalohok na LGBT community sa isang beauty pageant, paano mo mapapakita ang pagkakaiba-iba ng isang lakas at hindi isang kahinaan at bakit? Okay, thank you so much for that question. Bilang isang individual, ang kahinaan lamang po ay isang behavior ng tao. Bagkus tayo po ay mag-focus sa integridad or doing the right thing even behind closed door. Ibig sabihin po, gumawa po tayo ng tama kahit walang nakakakita sa atin ni isa. And I believe, ladies and gentlemen, ang pagiging matapang sa lahat ng bagay na hindi natin makakaya ay kakayanin kapag meron tayong kindness. Because kindness is the best language of our nation. That's driven for all of us to be productive and resilient. Magandang gabi, Kalamba at mabuhay ka. Thank you so much. Candidate number 26. Okay, you should pick a number na para makabawi ka naman. So we have tons of ladies here on stage, and you pick. It's number 23. 23. 23 is Ken Aquino from Barangay Canlupa. Canlupa.
Another Canlubang. Hello, lovely candidate. My question goes this way. What is your stand about the war nowadays that's happening in Iran and Israel? And what is your advice to the Filipino citizen? Thank you. Okay, may stand on the war of simple lamang po yan. Ang pag-aaway laging nadadaan sa magandang usapan. At ang usapan na yan, masusolusyonan ng away kung tayong mga Pilipino ay marunong magmahal. Dahil sabi nga po ni Miriam Defensor, kapag tinanong ka ng mahirap na tanong, sagutin mo ang pagmamahal. Dahil walang mali pag ikay nagmahal. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 23, Miss Ken Aquino. Now it's your turn to pick a number of the lady you will ask. Ken, you pick number. I pick queen number 2. Queen number 2. Wow! Back to back to back to back Canlubang. We have another delegate from Canlubang, Eya Groyon. And I think mag-sister sila in real life. And Yes. Okay. Nakshi, ang tanong sa'yo. Kailan ka pwedeng magsalita at kailan ka pwedeng makinig? Ladies and gentlemen, I believe the question that was given to me is when is the right time to speak and when is the right time to listen. I believe that the right time to speak is when you have something in yourself that you want to impose to everybody. Something in yourself that you want to impose for everybody or for our surrounding to be more better. At para naman po sa akin, kailan ang tamang panahon para makinig? Kapag meron nagsasalita ng bagay para sa ikabubuti at sa ikakapanatag ng lahat. Naniniwala po ako na ito ay importanteng pakinggan parehas. Dahil ang opinion ng bawat isa sa atin ay dapat nagmamatter. Dapat tayong magsalita at dapat din tayong makinig. Dahil sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mabuting pamumuhay ang bawat isa. Maraming salamat po. Congratulations. candidate number 2, Miss Eya. Miss Eya, pick a number You're not yet over, Eya. from the paper bag. And Eya, you pick number. Number 9. Number 9. Queen number 9 is Zampo Malio from Barangay Lecheria. My coach. Hi, Queen. So this is my question. We all know for a fact that we are living in a religious country. Now, how will you convince everyone not to believe in the Roman Catholic? Bilang Katoliko po ay meron po tayong kanya-kanyang paniniwala, meron po tayong differences sa ating relihiyon. At naniniwala po ako na hindi po natin makukumbinse ng kung sino man sa ating paniniwala dahil we have a differences. Naniniwala po ako na kung hindi ko man kayo may kukumbinse sa aming relihiyon, simple lamang po ang aking sasabihin. May kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong paninindigan, at may kanya-kanya tayong hinahangaan at pinupuri Panginoon ng sarili-sarili natin relihiyon. Din lamang po at maraming salamat. Candidate number 9, Miss Champol Mario from Barangay Lecheria. And now, pick a number. Queen number 9, you pick Number 15. number 15, and that is Mac Borromeo from Barangay Parian. Yep. She is a returning queen. Back with a vengeance. From 2024, right? Ended up finalist as well. Welcome back and congratulations, Mac. Thank you, Miss A. It's good to be back here tonight. Congratulations. Now, Mac, get ready. Jumbo, please throw the question.
This is your question. Napakadali lang. Ano ang gusto mong illegal na illegal? Ano ang gusto mong gawing legal na illegal? Ang gusto ko pang illegal, ang gusto ko po gawing legal na illegal ay yung paggamit ng marijuana. Since we all know that there's a lot of benefits from marijuana. Pero kung ang mga tao ay aabusuhin lamang sa paggamit ng marijuana, so I guess my answer is not to illegal rules in our country. But if we will use the marijuana for a better, in a positive way, so I'm in favor to legalize marijuana in our country. Thank you. That is our kind number 15, Miss Matt Borromeo. Now you should pick a number, please. 6 ladies left, and the next one is... This one is really exciting. You pick number 6. Number 6 Queen number 6 is Alan Kyle Martinez from Barangay Pansol. Wow, our best in advocacy. Sound check muna, Alan. Sound check. Hello, everyone! Okay, throw a question now, please. What are your thoughts about artificial intelligence or AI? What are your thoughts about artificial intelligence or AI? Napakaganda ng tanong. Ano daw ang magiging stand ko sa mga AI app? Alam niyo po, ang AI app ay gawa rin po ng mga tao. Ang tao po ang lumikhanan. So, ibig sabihin, ang mas matalino ay ang tao na gumawa sa mga AI app na isinalin po ang lahat ng kaalaman ng tao upang ipakalat sa mga kakulangan ng kaalaman about sa computer. Katulad na lamang po ng ChatGPT. I-type mo lamang po doon na ikaw ay magtatanong kung ikaw ay may problema or mga suggestion na hindi mo alam. Ito po ay mabilis na masasagot. Siguro ito ay hindi better para sa mga taong mga gustong mabilis matuto ay gagamitin na lamang ang AI app. Sana ay mas maganda ang individual or face-to-face na pag-aaral upang tayo ay matuto sa lahat ng ating gustong matutunan. Yun lamang po at maraming salamat. There you have it, our candidate number 6, Miss Alan Kyle Martinez from Barangay Pansol. Now you pick a number. Huwag ka na lumipat ang microphone. Medyo, alam mo na. AI app ka sa akin, sino ka? Charot lang po, Miss Friendship po tayo, hindi po tayo ganun. Okay. And I pick Binibini 27. Number 27, Miss Gela Rabino. Si baby girl. Alam mo na inisok sa mga ganitong itsura mga magaganda eh. Ganyan din po ang itsura ko nung bata ako. Ano mo, natalisod lang ako. Joke lang po. Hello, Jelay! Ito lang po ang aking simpleng katanungan. Sana masagot mo ng maganda. Bakit tayo iniiwan ng mga taong mahal natin? Ulitin ko, bakit tayo iniiwan ng mga taong mahal natin? Okay, bakit tayo iniiwan ng taong mahal natin? Maybe meron silang nakita sa atin na hindi nila nagustuhan. Kahit sabihin natin through ups and downs, marami tayong pinagdadaanan at marami tayong makikita at meron tayong sinasabi na lumalabas ang iyong tunay na kulay. Kaya nagkakaroon sila ng rason para iwan ka dahil hindi ka nagkakaroon ng magandang pakikisama at pagkakaroon ng pagmamahal in consistent way. Kaya hinahanap nila ito sa ibang tao dahil hindi ka nagiging consistent sa anong pinapakita mo sa simula pa lang na nagkita kayo hanggang sa proseso na kayo ay nagmamahalan habang buhay. Yun lamang po. Kaya tayo iniiwan dahil we are inconsistent on the feelings what we are giving to them. Thank you so much. Congratulations, Okay. number 27. Pick a number. Jella, you pick number. I think number 18. Number 18 is Karen Maghi
Talino from Barangay Loo. Veil Queen versus Veil Queen. Labanan ng Asoka. Dahil parehas tayo ng gown, papahirapan kita. Here's my question. What can you say about LGBTQIA+ community joining in a politics? Again, what can you say about LGBTQIA+ community joining in politics? Ang masasabi ko ba sa inyong katanungan ay hindi ho masama kung babae ka, lalaki, bakla, kung pumasok sa politika. Lagi nating makakatandaan, ang pagpasok sa politika ay dapat ka ay isang edukado at marunong sa mga batas at merong kang puso para sa mga tao na nasa sakupan mo. Bukod doon, walang hadlang kung ano man ang iyong gender. Dahil ang pagpasok sa politika ay hindi basta-basta. Dapat tayo mga mamamayang Pilipino, mapabakla, babae o lalaki yan, as long as kaya niyang i-provide, ang dapat kailangan nating mga Pilipino, ay yun dapat nating iboto. Yun lamang po at maraming salamat. Ladies and gentlemen, it's Darren Mangino, number 18, Barangay Loo. Pick a number, candidate number 18. Last four. Candidate number 11. Candidate number 11. Bridget Althea Moran from Barangay. No, it's Nixie Marie Clarito. Mahadao. Good morning, everyone. Good morning, honorable panel. Mamadali lang yung tanong ko. What is what? Joke lang. Ano na lang, kung ang pure gold ay pure gold, bakit kulay green siya? Yun lamang po, maraming salamat. Thank you so much for that very wonderful question. That is what you call branding, ladies and gentlemen. Each and every one of us have our own brand in life. Me, as a valuable coach, and isang ulirang magbababoy, isang makeup artist, I definitely make my own brand. Hindi na po ako kasing ganda ng dati, hindi na po ako kasing sexy ng dati. Pero I am here right now, ladies and gentlemen, making a statement that inclusivity, diversity, and equality is all over the places. Ladies and gentlemen, each and every one of us have different personality and perspective in life. The only thing that we should do is to build our own brand. Thank you so much. It's number 11, Nixie Clarito. Congratulations, Miss Nixie. Miss Nixie, pick a number please. It's your time naman para tanungin ang kapwa mo kandidata. I pick candidate number 8. Candidate number 8 is Laren Deus from Barangay Dos. Hi, Nak. How are you? I'm good. Galay na galay na. Nag-prepare ka naman ba for this competition na lang, right? Yeah. Alright, your question is, what is your question for this evening and how can you answer that question? Ngayong gabi, ang aking katanungan ay, bakit ako karapat-dapat manalo ngayong gabi? And my answer is, the person who deserves to win this Calambas 5 PTS crown tonight is the person who worked hard for it. The person who willing to do everything to continue the legacy of Calambas 5 PTS. She is confident, with her attitude, and I believe I am her. Thank you. Okay, pick a number please. Congratulations, Laren. And then it's Kim and Kim, candidate number 20. Yep, and you will ask our best in long gown winner, Miss Kim Evangelista. Kim, you have no choice than to be ready. Laren, please throw the question now. Ang aking katanungan ay... Bagay ba kami ni Ginoong Stokol? Saka lang. Joke lang. Ano ang mas mahalaga? Ang mahal mo o ang pagmamahal mo sa iyong sarili?
Good evening, ladies and gentlemen. The question is, ano ang mas mahalaga? Ang pagmamahal ko sa mahal ko, ang pagmamahal ko sa sarili ko. Ladies and gentlemen, napaka-importante bilang isang tao na mahalin mo ang sarili mo. Kailangan mong mag-iwan ng pagmamahal sa sarili mo. Hindi mo kailangan ibigay lahat ng pagmamahal sa iba. Bagkus magtira ka, naniniwala ako na lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. So, lagi kang magtitira ng pagmamahal sa sarili mo. Thank you so much. That is canon number 20. Now, the first lady to throw a question will be asked by our canon number 20. Kim, tatanungin mo ang ating candidate number 23. Yep. Darius. 25 Darius Lalaguna. Hi, dear. Hello po. Mahirap po ba yung tanong nyo? Sakto lang. This is my question. Dahil maganda ka, ito yung tanong ko sa iyo. What makes you blush? Again. Thank you for the very Wait, beautiful question. ulitin ko. What makes you blush? Thank you for the very, very beautiful question. Actually, there's a lot of things that makes me blush. Hindi ko na po pahababayan ang sagot ko pagpus idediretso ko na sa aking kasagutan. What makes me blush ay rin nakikita ko ang mga kapatid kong masaya. Lingid sa inyong kaalaman, 8 taon akong ulila sa aking mga magulang. Tanging sarili ko lamang aking pinaniwalaan upang magpatuloy. Nag-aral, nagsumikap, and I'm very proud and humbled to say that I am graduated and graded with the highest honor. At makita kong masaya ang mga kapatid ko, ayun ho, ay nagiging masaya na rin ako. Dahil ang kapatid ay lagi nandyan. Sabi nga nila, kapatid mo yan. Kayo ang magtutulungan sa huli. Maraming.